Tinabla ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, may humahabol pa ring maghain ng petisyon. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang nakitang dahilan ng Korte Suprema dito nga sa pagbasura nila sa hiling na TRO? Yes, Cheryl, naglabas nga ng announcement ang SC at sinabi nila na hindi sila maglalabas ng temporary restraining order kaugnay ng petition for certiorari and prohibition na inihain ni Attorney Israelito Terion. Giit ng SC, bigo ang mga petitioners na patunayan na kailangan ng agarang paglalabas ng TRO kaugnay ng kooperasyon ng gobyerno sa pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, binigyan ng 10 araw ng SC ang mga respondent na magkomento sa petisyong ito. At kaninang umaga, 2 magkahiwalay na petisyon naman ang inihain ng magkapatid na Duterte para hilingin naman ang pagpapabalik ng kanilang ama dito sa bansa. Magkasamang dumating sa Supreme Court ang mag-amang sina Attorney Salvador Panelo at Attorney Paulo. Inihain nila ang petition for writ of habeas corpus kung saan petitioner ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty. Naghain din ng hiwalay na petition for writ of habeas corpus ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte. Layon ng 2 petisyon na hilingin sa Korte Suprema na pilitin ang gobyerno na palayain at ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Dinala sa Netherlands si Digong para harapin ang kaso sa International Criminal Court kaugnay ng crimes against humanity ng kanyang war on drugs. Naniniwala ang mga anak ng dating Pangulo na walang batayan ang pag-aresto dahil wala na raw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Pwede lang daw pumasok ang ICC kung hindi na gumagana ang legal system sa bansa. Dapat din daw na dumaan sa extradition process si Duterte at bigyan ng pagkakataon na masagot ang reklamo laban sa kanya. Matagal na proseso yung extradition niya bago na desisyonan ng korte. Pero kita nyo naman ito, inamin ng gobyerno. Kailan nila natanggap yung Interpol Red Notice? Nung umaga. Tapos sa gabi wala na si Pangulong Duterte. So ibig sabihin hindi pinag-aralan, hindi verify, hindi sinukat laban sa batas natin kung dapat nga bang panagutin si Pangulong Duterte sa ICC. Giit pa ni Mayor Baste, hindi maayos na isinilbi ang arrest warrant at hindi rin daw nabigyan ng kaukulang medical attention at legal counsel ang dating Pangulo ng sapilitang umanong isakay sa eroplano. Iginiit naman ng Department of Justice na maayos at naging profesional ang law enforcement agencies sa pagsisilbi ng arrest warrant para matiyak na may due process ang dating Pangulo. Tinrato rin daw ng maayos ang dating Pangulo. Umaasa sina Panelo na agad natutugunan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. Ang gobyerno ay meron pa rin kasalanan kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts. Pero para sa isang international law expert at alumnus ng Hague Academy of International Law, maaaring maibasura na nga ang mga petisyon na inihain ng kampo ni Duterte dahil nakaalis na ng Pilipinas ang dating Pangulo. Kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Ganyan din ang sinabi ng Malacanang. But normally po, usually po, kapag ka po yung tao ay nasa ibang bansa na po at nadala na po, nagiging moot and academic yung issue. But depende pa po rin yan sa Supreme Court. Hindi po natin pwedeng pangunahan kung ano po ang magiging decision ng Supreme Court. Cheryl, na
Niraffle na ng Korte Suprema ang dalawang petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Samantala, iginiit naman ng palasyo na kung malusutan ni Duterte ang ICC, pwede pa rin naman magsampa ng reklamo ang mga biktima laban sa kanya dito sa Pilipinas. Magiging double jeopardy na lamang daw ito kung kaparehong kaso ang lilitise, ang didinggin sa ICC ang isasampa laban sa kanya. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.